Mukhang may kaunting uso ngayon sa militar ng Rusya. Nagpapadala ang Rusya ng isa sa kanilang maliliit na unit para sakupin ang isang pamayanan ng Ukraine. Nagtagumpay ang unit na iyon at idineklara ng Rusya ang tagumpay. Itinataas ang mga watawat at nagngingitian ang lahat dahil naniniwala ang Rusya na nasakop na naman nila ang bahagi ng Ukraine. Pagkatapos, gumanti ang Ukraine at sa loob lamang ng ilang oras ay nawawala ng Rusya ang kanilang nakamit na maaring inabot pa ng mga araw o linggo bago makuha. At nangyari na naman ito. Ipinahayag ng Rusya ang kanilang tagumpay sa Verbove. Ginawang malaking pagkatalo ng Ukraine ang tagumpay na iyon sa mabilis at matinding pagganti. Nagsimula ang kwento sa tagumpay ng Rusya. Noong Oktubre 1, iniulat ng IA na sinabi ng Ministry ng Depensa ng Rusya na nasakop nila ang Verbove. Hindi ang kilalang lugar sa harapan, sa Zaporizhia, kundi isang mas maliit na nayon sa Dnipropetrovsk Oblast, nakatabi ng Zaporizhia Oblast, at matatagpuan sa hilaga lamang ng administratibong hangganan ng Dnipropetrovsk at rehiyon ng Donetsk. Iyon pa lang ay magiging isang malaking tagumpay na para sa Rusya ang pagkakasakop sa nayon. Malaking bagay para sa Rusya ang bawat hakbang palapit sa hangganang iyon. Dahil kapag narating nila ito, maaari nilang mapalibutan ang mga tagapagtanggol ng Ukraine sa Donetsk Oblast. Sinundan ng Kiev Independent ang ulat ng IA at idinagdag na ang pagkakasakop ay bahagi ng pagsulong ng Rusya papasok sa Dnipropetrovsk na naganap noong tag-init. Kasama rito ang mga atake malapit sa Kalinivska at Berezove noong Setyembre. Bago ilabas ng Rusya ang pahayag tungkol sa Verbove noong Oktubre 1. Dati hindi ito okupado at may kaunting estratehikong halaga maliban sa lapit sa Zaporizhia at Donetsk. Pero ngayon tila target na ito ni Vladimir Putin dahil ang kanyang mga tropa, sa totoo lang, ay nabibigo na makuha ang mga teritoryong inaasahan ni Vladimir Putin na makuha nila sa 2025. Medyo simple lang ang luhika ng panig ng Rusya. Kung hindi nakuha ng Rusya ang gusto nilang teritoryo, kinukuha nila yung hindi naman ganoon kahalaga. Kung wala ng iba, pinapalawak nito ang front lines at nagbibigay ng panibagong problema sa Ukraine na kailangang pag-isipan. Sa kabuuan, ito ay isang panalo para sa Rusya. Nakuha nila ang isa pang pamayanan at ipinahayag ang maliit na tagumpay laban sa Ukraine. Ngunit hindi lahat ay ayon sa inaasahan sa pagkakakuha ng Rusya sa Verbove. Naging malinaw ito matapos ang pag-angkin ng Rusya na nakuha nila ang Verbove, ngunit agad itinanggi ito ng Ukraine. Ayon sa Kyiv Independent, ilang araw lang ang lumipas. Nalaman na nagawang makapasok ng mga tropa ng Rusya sa Verbove. Ngunit wala naman silang tunay na nasakop. Nandoon sila isang saglit, tapos biglang nawala nang tamaan sila ng matinding pag-atake ng Ukraine na nagwasak sa kanila kung saan sila nakatayo. Kaya malinaw na nananatili pa rin sa kamay ng Ukraine ang Verbove. Ayon sa Kyiv Post na nagulat noong Oktubre 3, tumagal lang ng ilang minuto ang umano'y pagsakop ng Rusya sa Verbove bago sila napaalis ng puwersa ng Ukraine. Hindi rin tunay na pag-atake ang sinubukan ng Rusya para makuha ang Verbove. Maliit lang na grupo ng sumalakay ang nakalusot sa lugar at sinubukang itanim ang watawat bago mahuli. Maaaring nakinabang ang Rusya sa pagsalakay na iyon dahil naglabas sila ng propaganda video na nagpapakita ng di umano'y pagkakakuha nila ng lugar, ayon sa ulat ng Kyiv Post. Gayunpaman, ayon sa Ukraine, iba talaga ang totoong nangyari at sinasabi nilang may ebidensya sila. Sa isang post sa Telegram tungkol sa totoong nangyari sa Verbove, masayang ibinahagi ng 100 at 10 Separate Mechanized Brigade ng Ukraine ang totoong mga detalye. Kamakailan, naglabas ang kalaban ng propaganda video tungkol sa di umano'y pagkabihag sa baryo ng Verbove na matatagpuan sa lugar ng responsibilidad ng 100 at 10 Separate Mechanized Brigade. Ang Telegram post ay nagtatakda ng tono para sa susunod na mga mangyayari. Iginiit ng Rusya na hindi napatunayan na mali ang impormasyong iyon. Pumasok ang DRG ng kalaban sa Verbove para mag-video ng seremonya ng pagtataas ng watawat. Ngunit winasak sila ng aming mga unit ayon sa 100 at 10 at Motorized Rifle Brigade. Sinabi ng brigada na pumasok ang kanilang mga sundalo sa nayon para alisin ang natitirang Russian na sumalakay at muling sinigurado ang Verbove
Hinihikayat namin ang mga Ukrainyano na magtiwala lang sa autorisadong opisyal na pinagmumulan ng impormasyon tungkol sa sitwasyon sa harapan. Mahalagang mensahe ito na dapat marinig ng lahat ng Ukrainyano. Sabi ng ika-100 at 10 Motorized Rifle Brigade, huwag magpaloko sa kasinungalingan ng Russia. Bihira na ang sinasabi ng Russia at ang ginagawa ng Russia ay iisa at pareho. Siyempre, parang salitan lang ito ng magkabilang panig. Inaangkin ng Russia na nasakop nila ang Lvov, pero giit ng Ukraine, gawa-gawa lang ito ng mga sumingit para sa propaganda at litrato bago sila nawasak. Sino ba ang totoo? Madaling maniwala, kaya kailangan ng matibay na ebidensya sa alinman. Meron naman ang post sa Telegram ng ika-100 at 10 Motorized Rifle Brigade ay hindi lang naglalaman ng pahayag. May kasama rin itong video na nagpapakita ng totoong nangyari sa mga mananakop na Ruso sa Lvov. Ipinapakita sa video ang ilang sundalong Ruso na nagtataas ng kanilang watawat. Mabilis na nabura nang biglang atake ng mga Ukrainian ang mga sundalong may dalang watawat ng Russia. Pagkatapos, lumipat ang video sa mas urbanong bahagi ng Lvov, kung saan isa pang maliit na grupong sundalong Ruso ang sumusubok sa parehong taktika. Itinayo nila ang watawat sa gitna ng mga guhong gusaling binomba, ngunit hindi malinaw sa video ang mga sumunod na pangyayari. Mukhang inatake ng mga ground forces ng Ukraine na tila tinulungan ng mga drone, kaya napilitang magtago ang mga sumalakay na Ruso. Klaro naman kung anong nangyari sa isang sundalong Ruso. Nagtatago siya sa loob ng mga labi ng isang gusali at tila inilalabas niya ang kanyang ulo para tingnan kung ligtas na ang paligid. Bago pa makagalaw ang sundalo, muling may sumabog. Isa pang mananakop na Ruso ang natumba. Isa pang bigong pagtataas ng watawat. Ipinakita ng video ang tunay na nangyari sa Lvov, kung saan natalo ang mga sundalong Ruso na may dalang watawat. Itaas ng tropa ng Ukraine ang watawat nila para mai-record ng reconnaissance drone. Pagkatapos, lumayo ang drone upang ipakita ang mas malaking bahagi ng nayon hanggat maaari. Wala kang makikitang bakas ng kahit isang sundalong Ruso, lalo na ng isang buong unit, kahit saan. Hindi kailanman tuluyang nasakop ang Lvov. Nakapasok ang mga tropang Ruso, pero napaalis sila bago pa man makuha o mapatatag ng Russia ang nayon. Ayon sa video, 3 sundalo ang napatay. Pero aminado naman, hindi perpekto ang kuhang ito. Wala ring ibinigay na mga timestamp. Dagdag pa, maaaring sabihin ng sino mang hindi taga Lvov na pwedeng kunan ang video kahit saan sa Ukraine. Ayon sa Kyiv Post, kailangan pa ng dagdag na paglilinaw sa video bago makumpirmang mula ito sa baryo. Ang Ukrainian open source project na Deep State ay may label sa Lvov bilang isang teritoryong nangangailangan ng paglilinaw. Pinuna ng 100 at 10 10th Brigade ng Ukraine ang label na iyon. Sinabing maaaring pinalalakas ng Deep State ang disinformasyon ng Russia sa mga ulat na iyon. Hindi maikakaila, ipinapakita ng video ang 2 beses na tinangkang itaas ng maliliit na unit ng Russia ang watawat bago mabilis na nalipol. Tulad ng inangkin ng Ukraine. Dahil agad na napalayas ang Russia mula sa Lvov kasabay ng kanilang paglusob, tanong ngayon kung bakit nais sakupin ng Russia ang baryo sa simula. Isa sa mga dahilan ay nabanggit na gusto nilang magkaroon ng mga video para sa propaganda. Karaniwan sa Kremlin ang pagpapalaganap ng maling impormasyon para malinlang ang sarili nilang mamamayan. Makikita ito sa bawat aspeto ng lipunang Ruso. Ayon sa website ng pamahalaan ng Canada, kontrolado ng Kremlin ang lahat ng opisyal na komunikasyon sa Rusya, katulad ng sa ibang bansa. Ngunit ginagamit ng ibang bansa ang mga paraang ito para iparating ang katotohanan sa kanilang mamamayan. Ginagamit ito ng Kremlin para gumawa at magpakalat ng maling o minanipulang impormasyon sa opisyal na komunikasyon ng pamahalaan, gaya ng balita, talumpati, at social media posts. Lahat ito ay tungkol sa paglikha ng isang kwento, sa halip na sabihin sa mga mamamayan kung ano talaga ang nangyayari. Si Lvov ang perpektong halimbawa niyan. Mukhang mas malamang kaysa hindi na nagsasabi ng totoo ang Ukraine tungkol sa nangyari sa Lvov. Gayunpaman, marami sa Russia ang hindi kailanman makakakita niyan. Ayon sa Reporters Without Borders, halos 2/3 ng mga Ruso ay kumukuha ng balita mula sa telebisyong kontrolado ng Estado. Marami ang may koneksyon sa internet. Ngunit ang pag-asa sa telebisyon ay
nagpapahiwatig na ang karamihan sa mga sibilyan ng Russia ay hindi natitingin pa sa labas ng sinasabi ng Kremlin upang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga salita ng kanilang estado. Kahit ang mga mas nagiging mapangahas sa paggamit ng kanilang internet ay maaaring matuklasan na hindi nila makita ang impormasyon na magpapakita sa kanila ng tunay na nangyayari. Ayon sa Human Rights Watch noong Hulyo, hinarangan ng Russia ang libu-libong website na naglalabas ng katotohanan. Pangunahing target ang mga human rights organization at independent media outlet. Kadalasan, ipinagbabawal ng Russia ang social media at mga webpage ng mga kalabang politiko ni Putin. Sabi ng Human Rights Watch, ang tanging paraan para makaiwas sa ganitong paghihigpit ay gamit ang VPN. May isa pang problema. Maraming Ruso hindi marunong gumamit ng VPN. Dagdag pa rito, tulad ng mismong internet, puspusan ang ginagawa ng Russia para harangin ang mga ganitong kagamitan dahil alam nilang maaaring magsilbing daan ito patungo sa katotohanan. Isipin mo ang lahat ng ito sa konteksto ng sinasabi ng magkabilang panig na nangyari sa Vovov. Naglabas ang Ukraine naman ng video kung saan tinangkang itaas ng mga sundalong Russian ang kanilang watawat bago mapatumba. Bagamat hindi perpekto ang video na iyon, hindi rin nag-aatubili ang Ukraine na aminin na may mga Russian infiltrators kahit kakaunti lang sila na nakapasok sa Vovove. Sa Russia, madalas lang na ipapakita ang pagtataas ng watawat at karamihan sa populasyon ay nanonood lang ng opisyal na broadcast habang nakablock or di pinapansin ang ibang impormasyon. Ito lang ang nakikita ng maraming ordinaryong Russian. Itinaas ang watawat. Panalo ang Russia. Iyan ang mensaheng gustong iparating ni Putin at ito rin ang ibig sabihin ng Vovov para sa Russia. At kung may duda pa, naging uso na sa Russia ang pag-angkin ng tagumpay sa mga teritoryong nagagawa lang nilang hawakan ng ilang araw o sa ilang pagkakataon, ilang linggo lang. Ang mabilis na pagbawi sa Vovov ng Ukraine ay hindi lang ito ang natatanging halimbawa ng mabilisang teritoryong nabawi nila. Noong Setyembre, 19 iniulat ng UAY na nabawi ng Ukraine ang 7 pamayanan sa Donetsk sa sunod-sunod na kontra-atake. Katumbas ito ng halos 60 milya kwadrado na napalaya. Sabi ng UAY 66 na milya kwadrado pa ang nainspeksyon at nalinis mula sa tropang Ruso. Lahat ng ito ay dating teritoryong nakuha ng Russia. Sa tag-init, isa sa pangunahing layunin ni Putin sa opensiba ng Russia ay sakupin ang mahalagang lungsod ng Pokrovsk. Nasa kontrol pa rin ng Ukraine ang Pokrovsk. Nabigo ang Russia at ngayon ay nawawala na sa kanila ang teritoryong kanilang nakuha ilang linggo lang matapos nila itong makuha sa simula. Siyempre, hindi ito iulat ng Russia. Nagpo-post lang sila ng larawan ng pagtataas ng watawat sa mga nawalang teritoryo. At kunwari maayos na ang lahat. Sa Ukraine, bahagi talaga ng media ng Russia ang panlilinlang. Itinampok ito ng Institute for the Study of War. Institute for the Study of War sa kanilang pagsusuri ng opensiba ng Russia noong Setyembre 25. Ayon sa Institute for the Study of War, pinalabis ng Russia ang kanilang sinasabing nakuha nilang teritoryo para sa 2,025 sa ilang rehiyon. Kharkiv ang pinakaapektado. Pinalobo ng Russia ang pagsulong ng 112%. Iniulat din ng Institute for the Study of War na may 33% na paglobo sa Donetsk, 5% na paglobo sa Zaporizhia, at 83% na paglobo sa rehiyon ng Dnipropetrovsk kung saan matatagpuan si Vovov. Sa kabuuan, inaangkin ng Russia ang mga tagumpay na hindi nito nakuha, gaya ng Vovove. Iniulat ng Kiev Independent noong Oktubre, isa na mas bumagal ang pagsulong ng Russia noong Setyembre kumpara sa Agosto. Ayon sa Deep State, 44% ang ibinaba buwan-buwan, kaya 0.04% lang ng Ukraine ang nasakop ng Russia noong Setyembre. Hindi ibinabahagi ng Kremlin ang ganitong impormasyon sa kanilang mga tao. Kung alam lang nila kung gaano kabagal at hirap ang totoong pag-usad, baka mag-alsa ang mga Ruso laban kay Putin imbes magpaloko sa Kremlin. May layunin ang propaganda para sa leader ng Russia at Vovove ang pinakabagong lugar na sinasabing nasakop. Pero ipagpalagay natin na hindi lang tungkol sa pagwawagayway ng watawat para sa Russia ang Vovov. Maaaring may mas malalim na estratehikong layunin bukod sa propaganda.
Ang Vovov ay maaring daanan papasok sa mas malalim na bahagi ng Dnipropetrovsk. Kahit hindi ito gaanong pinapansin ng Russia, simula nang maging ubusan ng lakas ang giyera sa Ukraine, gaya ng nakikita natin ngayon. Mas may mahahalagang target ang Russia kaysa sa Dnipropetrovsk sa ngayon. Gayunpaman, maaring may kaunting simbolikong halaga o propaganda ang Vovov, isang mabilisang tagumpay na maipapakita sa state television sa halip na isang hakbang na may tunay na estratehikong epekto. Sa pagsiwalat ng kasinungalingan sa umano'y pagkabihag ng Russia sa Vovov, malakas na dagok ang ibinigay ng Ukraine kay Putin at sa mga kasabwat niya sa Kremlin. May mga palatandaan na hindi na kasing epektibo ang propaganda ni Putin kahit ang mga nasa loob ng militar ng Russia ay nagsasawa na sa mga kasinungalingan ng Kremlin, kahit na pinipilit pa rin ng Russia ang kanilang mga sundalo na ipagpatuloy ang mga kasinungalingang iyon. Dumarami ang pagtutol sa hanay ng mga general ng Russia habang patuloy na tumatanggi ang Kremlin na aminin ang kanilang mga pagkabigo. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine at sa mga pinakamatitinding kasinungalingan ng Russia.